Sir, anong update kay Manong J. Sonsa? Nandito kami ngayon sa NBI. So, of course, yung standard operating procedure dito, yung medical siya, yung mga may picture sa NBI. And nandito siya ngayon. Then after here sa Pasay, ilipat siya sa NBI Detention Center doon sa Muntinlupa. Opo. Considering, sir, yung edad ni Manong J, isa rin po ba yan sa inyo pong ginigit dyan sa NBI? Yes, we are requesting na sana bigyan ng konsiderasyon kasi first senior citizen na si Mr. J. Sonsa and may sakit pa. Tapos yung mali yung inisyo ng court na warrant of arrest. Kasi bakit dapat walang warrant dapat inisyo nito? Kasi ang nakalagay sa warrant of arrest, binasa natin, mali, may typo error, nakalagay doon non-bailable or not bailable. Ang problema, ang kaso niya ngayon is unlawful publication. Unlawful publication, ang penalty is only up to 6 months to 6 years. So, ibig sabihin, hindi naman to heinous crime na punishable by reclusion perpetua or higher. So, this is a bailable offense. In fact, hindi na kailangan ang bail nito. But maybe ang court nagkamali. Ito namang NBI, nabasa nila na may warrant of arrest ang court, atat sila na arrestuhin. So, of course, trabaho lang naman nila yan. But we will do all the legal remedies available as soon as possible. Opo. Considering na holiday bukas, Attorney Mark, yung kliyente po ninyo mukhang talagang mananatili muna dyan po sa facility. Magbakasyon muna dito sa hotel ng NBI. Yun talaga ang mangyayari. So sabi ko nga sa NBI na, sige, mag-alaga kayo ng matanda. Opo. At ano nga yung sir, pinag-ugatan ng kaso na ito? At 'di ba, meron tayong tinatawag na freedom of speech. Pasok po ba 'yon sa depensa ninyo, sir? Ang kaso na ang base nito yung allegedly yung pag-publish ng medical records ng Presidente Bongbong Marcos. So, yun talaga ang punot dulo dyan. But ang issue dito, bakit sa Pasay final? So, based on my research, na-file dito sa Pasay, kasi ang main office ng NBI, Pasay City. But the offended party, allegedly, the offended party in this case is the President of the Philippines. Hindi naman taga-Pasay si Bongbong Marcos. Kung hindi, yung kanyang opisina sa Malacanang, Manila. So, dapat mali na final. But unfortunately, kung tingnan mo yung record ng kaso na ni Jason Sa, wala namang under oath or any statement from the President na nagreklamo siya, being the offended party. Attorney, may gabi si Admar po ito. Meron Ay, bang Admar, patakaran may gabi. kung pwede or hindi ang paghuli or pagsiserve ng warrant of arrest sa gabi? Ay, yun nga, basta under the rules, ang warrant of arrest can be served at any time of the day or night. Hindi naman ito search warrant na morning lang hanggang hapon. But ang warrant of arrest, it can be served at any time of the day or night. So, dapat nga baguhin na ito na batas kasi pwede ito maabuso. But if you read kasi, ang warrant of arrest ni Jason Sa, parang mali talaga. So, bakit mali? First, nakalagay doon, not bailable. So, pag you say not bailable, hindi pwede i-bail. O, nakadilaw yan, nakita nyo, not bailable. But ang kaso is unlawful publication. It's a very simple case na ang may jurisdiction dapat nito ang MTC lang, naging RTC because there's cybercrime involved. But still, this is a bailable offense. Or kung hindi man bailable, a bail is not required in this case. So, baka nagkamali ang court, then ito namang NBI, atat na atat, ang ginagawa ng NBI is sinunod lang nila ang order ng court. But we will do our best na ma-release si Jason as soon as possible. Opo. Holiday bukas, wala din pong patakaran na pwedeng magpiyansa if ever man na ma-question ito. We will try our best na maghanap ng kung pwede magpiyansa as soon as possible. But because na jurisdiction is ng kaso nito, ang may hawak ng kaso nito is Pasay, sarado ang Pasay City Hall bukas
sarado ang mga courts bukas. So, sa tingin ko, maka-bail kami or we will request the court to issue an order of the immediate release of Jason sa as soon as possible. So, we will do the request to the court Monday as soon as. But kung may available tomorrow or kahit weekend, we will do. Basta lang ma-release ni Jason as soon as possible. Opo. Regular po ba or common po ba, attorney, na yung offending party ay hindi yung nag-file ng Yun na, first, kaso? ang NBI, walang personal knowledge. Hearsay. Lahat ng statement na sinasabi nila, hindi personal knowledge nila. The NBI, they can investigate, but still, dapat may witness, may complainant. In this case, walang complainant. At least man lang, ang offended party may nag-execute ng affidavit, but walang affidavit na in-issue ang ating presidente. So kasi walang in-execute na affidavit ng ating presidente, so lahat ng mga pinagsasabi ng NBI doon sa piskalya sa aming preliminary investigation, hearsay. So ibig sabihin ng hearsay, walang bearing or walang evidentiary value. Opo. Maaari bang malaman kung bakit nandito sa Metro Manila si Manong J? Kasi ang alam natin, nakabase siya doon sa Nasa Mindanao. Davao si Manong J talaga, doon siya nag-base. Pumunta siya dito sa Manila kasi pinaghandaan po namin ang bail po niya with respect sa libel. Kasi ang libel, normally may bail talaga yan. But with respect to this unlawful publication, kasi mababang kaso to, normally, ang gagawin ng court, hindi talaga mag-issue ng warrant of arrest. In fact, bail is not required. Baka that's why na nagkamali yata ang court, but that's why na shock kami nang tumawag si Sir J sa akin na may NBI daw, maraming tao sa bahay nila para arrestuhin siya. Na dapat hindi ito mangyari kasi hindi pa naman nag-issue ang court ng warrant of arrest with respect sa kaso ni na libel. Kung may nag-issue man itong unlawful publication na kaso, but dapat walang warrant of arrest na in-issue. Opo. Kailan po daw po na nailabas yung desisyon ng korte na umabot pa ng gabi yung implementation nito? Kaya hapon lang, mga bago magsarado ang opisina, mga 4 o'clock yata. Based on my information, habang naghihintay na pala doon ng NBI sa korte na lumabas yung warrant of arrest. So, pina-follow up talaga nila. That's why lumabas ang warrant of arrest. So, paglabas, diretso na sila naresto si Manong J. Opo. Siya lang po ba yung subject ng ganitong may kaso? Dalawa sila si Jason at saka si Eric Celis. But madulas si Eric Celis so hindi nahuli. Opo. Attorney, siguro, mensahe niyo na lang po sa mga supporter ni Manong Jason sa nangyari po sa kanya. Sa lahat po ng mga supporters ni Jason, huwag kayong mag-alala, lalo na kanyang pamilya, huwag kayong mag-alala. Healthy si Jason nandito siya sa hindi naman inalaga naman siya ng NBI, hindi naman siya pinapabayaan dito. Second, tutukan ko yung kaso niya na as soon as possible makalabas talaga siya as soon as possible. And third, we will file a proper motion to the court for the immediate dismissal of this case. Dismissal on the ground that the Pasay Regional Trial Court walang jurisdiction sa kaso na ito. Bakit walang jurisdiction ang Pasay Regional Trial Court? Kasi hindi naman nangyari allegedly ang krimen sa Pasay. So dapat hindi sa Pasay final ang kaso. So it should be dismissed as soon as possible. Attorney, dagang salamat sa imong oras og higayon amping sa kanunay og si Manong J. Thank you, sir. Amping kanunay sa inyong tanan sa SMNI, sa ato tanan mga followers. Basta regards mo tanan in behalf of Jason